Naging madamdamin ang araw na ito para kay Pangulong Duterte na nakipagkita sa mga umuwing OFW mula Saudi Arabia na nawalan ng trabaho at sa mga kaanak na mga nasawing sundalo sa opensiba ng militar kontra Abu Sayyaf. Pangako sa kanila ng gobyerno tulong pinansyal at kabuhayan. Kanina dumating na ang karagdagang puwersa ng militar para di umano ubusin na ang grupong Abu Sayyaf. Live mula sa Patikul, Sulu, may report si June Veneracion. June? Jessica, dalawang araw makaraan na madugong enkwentro nung Lunes ay may mga dumating na karagdagang puwersa dito sa Sulu at inaasahang may mga darating pa para tapusin ang laban sa Abu Sayyaf. Walang naganap na bakbakan sa Sulu ngayong araw. Ibang-iba sa sitwasyon nitong Lunes. Pero hindi raw papakampante ang militar. Kanina, nagpalipad ng reconnaissance team ang Philippine Air Force para tuntunin ang kuta ng Abu Sayyaf. Kaya lang nagkaroon ng, masasabi natin, ng lull is it's more of the operational environment na dahil sa pagpupursige natin na mahabol itong mga Abu Sayyaf ay talagang nagtatago sila kung hindi man lumiliit yung mga grupo nila para mahirapan nating habulin. Ayon sa AFP, mula nang magkaroon ng sagupaan, 15 sundalo na ang nasawi. 3 sa kanila, mga MNLF integree. Nasa 30 naman ang nalagas sa Abu Sayyaf, pero 10 lang ang na-recover na bangkay. Wala raw nakitang tactical lapses o pagkakamali sa deployment ng mga tropa. Pero aminado silang nalamangan sila sa pwesto ng Abu Sayyaf. Sa gitna ng military operation, isang bangkay ng babae na halos mapugutan ng ulo ang nadiskubre ng mga pulis. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng biktima. Hindi pa matukoy kung sino ang nasa likod ng pagpatay, pero natagpuan ang katawan sa bayan ng Patikul, lugar na kilalang kuta ng Abu Sayyaf. Sa Zamboanga City, binigyan ng full military honors ang 11 sa 15 nasawing sundalo. 2 ang inilibing na alinsunod sa kanilang relihiyon, habang naiwan ang 2 pa sa Sulu kung saan sila nakatira. Si Aling Maria, galit na galit daw sa paraan ng pagpatay sa kanyang anak. Pinugutan si Private First Class Jason Falco Santos at nagawa pa raw siyang i-text ng bandidong nasa likod ng pagpatay. Ginulguan lang daw yun, pinugulgul. Jason daw talaga pinugutan ng ulo. Paniwala naman ni Darwisa Hamsi, tinorture ng grupo ang kanyang kinakasamang si Corporal Ronald Galoniga hanggang mabawian ng buhay. Hindi ko lang matanggap sa kanila dapat hindi nila ginawa ng ganun pagpapatay. Pinuputulan, pinuhubaran ng mga damit at saka pinagataga yung mga katawan. Saka yung mata, kinukuha nila, kinuputsulyo nila yung dito, saka dito lahat. Kanina nagtungo sa Zamboanga si Pangulong Rodrigo Duterte para makiramay sa mga naulila ng mga sundalo. Ginawaran niya ng saludo ang bawat kawal. Every time ay makita ako kay Abu Sayyaf, nasasaktan ako. Totoo lang. Bukod sa tig 250,000 na special financial assistance mula sa Office of the President, tatanggap din ng 160,000 pesos sa tulong ang mga kamag-anak mula sa pamunuan ng AFP. Otomatiko ring tatanggap ng benepisyo ang mga naulilang byuda sa ilalim ng 4Ps ng DSWD at scholarship grant para sa mga anak. Inatasan din ng Pangulo ang DILG na magbukas ng programa para bigyan ng kabuhayan ng mga byuda. May kontempera dyan buwan-buwan sa may isang sakong bigas. At kayong as a soldier, ang automatic yan, ang sundalo may isang sakong bigas ngayon. Matapos makiramay, dumiretso ang Pangulo sa Western Mindanao Command, kung saan naroon naman ang mga sugatang sundalo. Sa pagpapatuloy ng opensiba ng militar, lumapag sa Sulu ang isang C-130. Luda nito ang ilang sundalo ng 63rd Infantry Battalion. Dagdag sa mga sundalong nasa probinsya para tugisin ang grupong Abu Sayyaf. Ang kasalukuyang 7,500 sundalo sa Sulu, posible pa raw madagdagan sa mga susunod na araw. Patunay raw ito na hindi titigil ang AFP hanggat hindi nauubos ang teroristang grupo. Kaya ba natin ubusin ang Abu Sayyaf? Yes, sir! Inaasahan ko na sa background ng inyong batalyon, sa inyong batagumpay na pakikibaka doon sa lugar na pinanggalingan nyo, ay may apply nyo ang inyong galing dito sa lalawigan ng Sulu.
Jessica, pansamantala tumigil lang ang putukan. Sabi ng militar, hindi ibig sabihin ito ay tumigil na rin sila sa paghahunting sa Abu Sayyaf. Katunayan ay patuloy pa rin nakababad yung kanilang mga tropa sa kabundukan ng Sulu habang nagpapatuloy naman yung intelligence build-up. Jessica. June, without unnecessarily compromising itong posisyon ng ating ng mga tropa ng gobyerno, pwede bang bigyan mo kami ng idea kung gaano na kalaki yung tropa ng gobyerno dyan? Kasi gaya nga ng binanggit natin kanina, nga sa araw na ito may mga bagong dating pang tropa. Well, relatively malaki na talaga siya, Jessica, ang pinag-uusapan natin dito at hindi naman tinatago dito ng Armed Forces of the Philippines. Ang kanilang latag, mga nasa 7,500 na tropa na ang nakadeploy dito sa Sulu. Kasama na yung dumating nga mula sa Samar at inaasahan nila na madadagdagan pa yan. Ganon ka-decided itong gobyerno na ito, ganon katindi yung resolve para tapusin nga yung problema na yan sa Abu Sayyaf, bukod pa dun sa mga iba pang equipment na nakabuhos din dito sa buong probinsya, Jessica. Pero, June, given kung ano yung taktika na usually ginagamit ng Abu Sayyaf, no, na mga ambush, tapos magtatago, papainan yung militar, tapos yun nga, lagi silang may element of surprise na tinatawag. Tapos kung magtago raw yung mga yan, nasa mga tunnel, yung talagang hindi yata nahahagip ng satellite. Tapos ang dami nung tropa naman na pinadala ng gobyerno, 7,000. Hindi ba delikado yon para mas maging vulnerable yung mga tropa ng gobyerno? Napakahalaga ng numbers dito, Jessica. Hindi lang naman dun sa main effort ito. So may mga nilalatag pa ng mga blocking forces yung mga yan. So pag umatake dito talagang maramihan. Itong peculiar dito sa lugar na ito, Jessica, no? Hindi ito sa mga kagaya ng mga rebel-infested na areas, yung mga NPA na may mga NPA areas, no, na kung gagalaw ka minsan na isang kumpanya lang o isang squad lang, napakaliit. Dito sa ganitong klaseng lugar, kagaya nitong Sulu, at isama na natin yung kalapit na probinsya ng Basilan, Jessica, hindi pwede dito yung gumalaw ng maliitan. At least minimum dito pag gumalaw ka, isang bulto ng 100. At yung bulto ng 100 na yun, main effort pa lang yun. Bukod pa yun sa mga ibang blocking forces, blocking units na nakakalat. So napakahalaga talaga na marami ang tropang ibuhos dito para matapos na itong problema na ito. Pero syempre, isipin ng publiko, ilan ba ang kanilang hinahabol? Sinasabi naman ng militar, nasa 250 Abu Sayyaf yung kanilang hinahabol. Apakaliit nga naman ng bilang, pero syempre pag nasa gitna na ng kabundukan yan, kabisado nila yung terrain, maski pa paano, yung advantages ng gobyerno in terms of yung number ng personnel, yung equipage, at lahat pa ng modern equipment ng gobyerno, yung maski pa paano, nakaka-cancel out dan in a way, dahil nga dun sa advantage na yun ng Abu Sayyaf, na kabisado nila yung lugar na kanilang iniikutan, Jessica. Okay, yung alam ko in the past concentrate dyan, tumulong dyan yung mga tropa ng Amerikano with their modern equipment, etc. Di ba, merong mga times na ang haba ng panahong inilagi dyan ng mga Amerikano, although sa Zamboanga sila nakabase, pero alam natin ang kanilang talagang pinag-aralang mabuti ay ang Sulu at Basilan. Meron bang assistance na ibinigay sa militar natin as far as equipment is concerned? Yun nga yung binanggit kong mga satellite na pwedeng makatulong sa mga tropa ng gobyerno dyan sa pagtugis nila sa Abu Sayyaf. Kasi kumbaga nakataya rin ang mga Amerikano dyan dahil mga teroristang grupo tong Abu Sayyaf, hindi ba? Mukhang malaki nga ang nakataya sa kanila, Jessica, at sabi ng mga military commanders na nakausap natin, although yung iba ay ayaw naman talagang kumausap sa atin, humarap sa atin on camera, pero ang information na share nila, tuloy-tuloy pa rin naman daw yung support mula sa US government, tuloy-tuloy yung support in terms of technical, at saka yung information. Ayaw na lang nila ilatag kung ano yung
technical at saka yung mga intelligence information na ibinibigay sa kanila at paano nakukuha yon. Pero ang garansya nila, nandyan pa rin ang tropa ng Amerika para magbigay ng assistance sa mga aspeto na yon para matapos na itong problema na ito, Jessica. Ang mahirap nga lang sa labang yan na June, lalo na dyan sa Sulu, no? Hindi nakakasiguro yung mga sundalo dyan sa mga komunidad dyan. Kasi ang sinasabi in the past, magkakamag-anak yung mga civilian dyan at saka yung mga bandido o mga terorista. So kumbaga, madali nilang malaman kung ano ang magiging galaw ng mga sundalo Hindi lang talaga magkakamag-anak, Jessica, ang laking factor nitong ginagawa dito. Ang laking factor sa problema dito, yung pera. Yun yung parang lifeline ng Abu Sayyaf dito. Isang nakukuha nila yan sa pamamagitan ng kidnapping at iba pa nilang mga illegal activities. Pero syempre, ang main source naman yan, yung kidnapping na nakakakuha sila ng ransom. Yung pera na yon, ano nako-contribute nun sa baba? Yung pera na yan, pwede nilang ipambili ng katapatan, pwede nilang ipambili ng suporta. So maski pa paano, nagiging negosyo na talaga ito, hindi lang na Abu Sayyaf, kung hindi nakikinabang hanggang sa baba, hanggang yung binibilan nila nung minsan bibili daw sa tindahan, magbibigay ng 1,000, hindi nakukuha ng sukli. Ganon katindi yung pagkalat ng pera dito sa oras na nagkakaroon ng bayaran ng ransom. Siyempre, mas makukomplicate pa yan, mas magiging complex pa yan, Jessica, dahil nga marami ang mga magkakadugo dito sa area na ito. So kaya kailangan talagang i-reverse ng gobyerno at may mga efforts naman sila dyan at may mga plano. Isa na nga dito yung sa tinatawag nilang pag-isolate. Kunwari, ang military may nakitang isang barangay na nakita nilang very supportive sa Abu Sayyaf. Ang gagawin nila, bibigyan nila ng focus na yan, maski pa paano, gusto nilang ma-win back. Kung minsan nga daw, dumarating sila sa punto na syempre, hindi lang pwedeng pakikipagkaibigan lang to. Hindi lang man pwede itong winning the hearts and minds, ika nga. Hindi ka pwedeng ganun, walang libre dito. So ang ginagawa nila, ang military, nagiging tulay minsan ng mga barangay na yun na sa tingin ng mga tao ay napapabayaan sila. At nagiging tulay ang militar para makakuha naman sila ng suporta mula dun sa iba't ibang national government agencies, Jessica, para maski pa paano mabuhusan ng pondo at proyekto yung mga barangay na gusto nilang makuha at mawala yung simpatsya sa Abu Sayyaf, Jessica. Given that situation na Vene, syempre may human cost pa rin itong pagtugis ngayon ng militar, itong panibagong round of operations against the Abu Sayyaf. Pihado, marami tayong mga kababayan dyan ngayon na kinakailangang mag-bakwit dahil gera ito Tama, Jessica, lagi naman ganun ang cycle Magpupukpukan, maglalabanan yung dalawang panig, military, Abu Sayyaf, o kung ano pa mang rebel group, So ang nagiging epekto niyan, may mga nagiging biktima sa gitna. Sino yung mga biktima sa gitna yon? Yun yung civilian population. So may mga evacuees na, Jessica, dito sa probinsya ng Sulu. Ang huling bilang ko is nasa 500 plus yung mga families na yan. Paumanhin po sa ating mga viewers, hindi lang po namin kayo mabibigyan ng picture kung ano yung sitwasyon na yun sa ground. Kasi ang sitwasyon po rito ay napakahirap para sa mga mamamahayag na tulad namin na galing sa ibang lugar at dayo rito na hindi pwedeng lumabas ng basta-basta doon sa mga areas kung saan may mga evacuees kasi nakasentro lang tayo dito sa Hulo at yung neighboring town ng Patikul, pero hindi talaga tayo pwedeng lumabas doon sa mga outskirts pa kung saan nandun yung mga evacuees. Pero ang garansya naman ng local government ay binibigyan nila ng suporta, binibigyan nila ng tulong yung mga pamilya na yon na naapektuhan ng bakbakan dito, Jessica. Diretsahin na natin, June, no? Hindi kayo pwedeng lumabas ng kampo ng militar para sa inyong kaligtasan. Ergo, hindi nyo mapuntahan yung mga, at may pakita yung mga sibilyan na nagsipag-lisan na sa kanilang mga tahanan. Bagamat, alam nyo for a fact na as of this moment, 500 families ang bilang ng mga apektadong mga sibilyan dahil dyan sa panibagong rounds ng operations, no? Tama? Kaya na nga, Jessica, alam mo, naalala ko yung mga times na nagko-cover kami dito. Siguro, many years ago, no? Maski pa paano, nakakalabas kami, hindi siya ganun ka-difficult na situation na nandito ka, contain ka. Maski pa paano nakakalabas kami. Pero nung nagsimula na mag-escalate yung problema, na ang media nadudukot na, maski pa paano syempre iisipin mo, sarili mo munang kapakanan ng team mo,
Hindi ka basta-basta lalabas dito. Actually, pag nagko-cover kami dito, Jessica, parang naging standard operating procedure na nabigyan kami ng security ng military. At syempre, hindi kami basta-basta papayagan lumabas kung saan namin gusto. Kailangan pang syempre may konsultasyon sa kanila. Syempre nga naman, pag nawala kami, problema rin nila yun. Jessica. Okay, maraming salamat at ingat kayo dyan sa Sulu, June Veneracion.